Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Muling yumanig sa larangan ng pandaigdigang politika ang balitang umunoy kumilos na ang International Criminal Court o ICC kaugnay sa isang reklamong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa mga ulat, may hukom umano na pumabor sa kampo ni Duterte sa isang mahalagang motion. Bagay na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga legal expert at sa mga mamamayan na matagal nang sumusubaybay sa usaping ito. Habang mainit ang diskusyon sa kaso ng ICC, isa pang controversial na balita ang sumabog matapos umugong ang impormasyon na si Liza Marcos ay umunoy pansamantalang nakadetain sa Estados Unidos kaugnay ng isang kasong may kinalaman sa droga. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad sa Amerika, mabilis na kumalat ang balita sa social media at nagdulot ng pag-aalala at pagkabigla sa publiko. Ayon sa isang source na humiling ng manatiling hindi pinangalanan, nagkaroon umano ng koordinasyon sa pagitan ng ilang international agencies at lokal na opisyal hinggil sa mga nasabing issue. Gayunpaman, binigyan diin ng mga eksperto na mahalagang hintayin ang opisyal na pahayag ng ICC at ng gobyerno ng Estados Unidos bago magbigay ng anumang konklusyon sa tunay na estado ng mga kaso. Samantala, nananawagan ng iba't ibang sektor para malinaw, sapat at transparent na impormasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita at disinformasyon. Sa gitna ng nababagang issue, nananatiling kritikal ang papel ng media at ng mga institusyon sa pagbibigay ng tama at balanseng ulat habang patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susunod na hakbang na maaaring magbago ng takbo ng lokal at pandaigdigang politika. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ni Rowena Gonzon para naman laging bago dito kay Marcos Jr. Paggawa pa lang ho doon sa National Expenditure Program, trinabaho na ho nila yan. Dapat magmukhang pogi itong si Marcos Jr. at magmukhang ikangasakim ay ang mga congressman at senador. Mantakin nyo mga kababayan, pagkatapos inanunsyo nitong si Vince Dizon na binawasan daw ng 95 billion ang NEP kumpara doon sa nagdaang budget ng DPWH. Ngayon ho mga kababayan, sa Vice Cam muli ho yung ibinalik. Mamaya ho pag-usapan natin yan dito kay Atty. Rowena Gonzon. Budget ng DepEd, ito ho matindi mga kababayan. Ibang klase ho talaga itong mga to. Ang kakapal ng mukha. Naka-livestream na't lahat-lahat. Nagawa pa ho nila itong mga ganitong klaseng kabalbalan. Budget naman ho ng kung ang DPWH dinagdagan, ang budget naman ho ng DepEd tinapyasan. Ibang klase talaga itong mga congressman at senador na to. Talagang hindi ho mapigilan ng kati sa kamay. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Porket ang ating mga kababayan hindi ganun kagagaling sa numero, talagang ganin nyo na lang kung lokohin ang ating mga kababayan. May nalalaman pa kayong livestream ng Vicecam na yan. Vicecam yan. I-scamming nyo na naman ang sambay ng Pilipino. Anong sabi nitong si Lian Legarda Libiste? Ito. Ang 961.3 billion DepEd budget na inaprubahan ng BICAM ay 31.3 billion na mas mababa sa 992.7 billion ng Senado. Palakpakan ho natin. Siyempre, alam nga naman, saan nila kukunin yung gagamitin dyan sa DPWH? Ano na ho yan 95 billion ang ilinagay dyan sa DPWH. Ibig sabihin, yung 95 billion yung idinagdag sa DPWH. Ibig sabihin, yung 31.3 billion na yan, doon ho galing yan mga kababayan. Kasi ang budget, hindi ho yan pwedeng dagdagan. Kung anong yung proposed budget, doon lamang ho sila magpapaikot-ikot, doon lamang sila magtatapyas dito, ilalagay dito, o kukuha ng konti dito, ilalagay siya. Puro, ang bagsak ko lahat ng tinatapyasan nila na yan, hindi naman ho kung saan-saan, hindi sa defense, hindi ho sa ika nga, sa education, hindi ho. Ang bagsak ko lahat yan sa DPWH. Hindi na ho sila natuto. Gumagawa ba ng fiscal space para madagdagan ang DPWH budget? Tanong ho yan itong si Lian Legarda Libis. Tanungin mo mama mo. Isa sa mga bibo dyan sa Vicecam kahapon. Pinanood ho natin yan mga kababayan.
pinanood ho natin yung bycam na yan kahapon. Tinignan ho natin kung talagang yung ibang mga senador nag-aali siya na eh. Kasi si Amy Marcos, ayaw niya maniwala. Sinabi na ni Senator Dante Marcoleta, maggagaguhan lang sila dyan. Diba, maglulukuhan lang sila dyan. O anong ginawa ni Amy? Nagpunta pa rin siya. O ano nangyari sa kanya? Maya-maya wala na siya, di na natin makita. Bakit? Bakit hindi na natin makita? Kasi naramdaman na niya, nagbobolahan sila dito. I-live stream nila, nag-opening statement si Swansing, nag-opening statement itong si Gatchalian, nagkindatan sila. Tapos ang usapan, tapos siya ng budget ng Department of Education. Kapag kasunduan ng mga kababayan, nababawasan ng 31.3 billion yung aprobadong version ng Senado ng budget ng Department of Education dyan sa Vicecam na yun. Ibang klase ang kakapal talaga ng mukha nitong mga to. Budget na depedo kasi yan eh. Ano ho yan? Ika nga yung 31 billion, malayo ho mararating yan. Hindi, ganito na lang. O sige, kung hindi ma-utilize ng Department of Education yung budget at talagang hindi nila kayang magtayo ng sandabukal na classroom, walang problema. Basta wag lang kunin, wag lang ilagay dyan sa DPWH, di ba? Okay. Pagkatapos ng taon, ibalik nyo na lang sa National Treasury. Walang problema. Hindi kami magagalit. Basta wag lang mapunta doon sa mga malitang hinahatid sa Forbes Park. Anong gusto nyo mga kababayan? Magmukhang kahit papaano inutil yung mga official dyan sa Department of Education dahil hindi nila ma-utilize yung 992.7 billion na budget na dapat na talagang dapat yan sa Department of Education. Okay lang yun eh. Basta wag lang sana nakawin. I-utilize nga yung budget ng DPWH. Mapupunta naman pala doon sa mga malitang hinahatid sa Forbes Park. Di ba? Pili ko kayo sa dalawa. Matitenga lang dyan sa Department of Education yung budget sa loob ng yung 31.3 billion sa loob ng isang taon o paghahati-hatian ng mga magnanakaw dyan sa Senado at House of Representatives at Malacanang yung pera na yan. Pili ko kayo. Ako maliwanag ang pagpili ko dyan. Okay na matenga dyan sa Department of Education yung 31.3 billion na yan kaysa idalin sa DPWH at paghahati-hatian ng mga magnanakaw sa Malacanang at House of Representatives. Ganun lang ho kasimple yan. Dito ho tayo kay Atty. Rowena Gonzon. Game. Secretary Dizon ng DPWH. Nag-press con ka. Nako. Na binaba mo ng 95 billion ng NEP o budget na sinumite ng DPWH sa House. Sa BICAM, binalik nyo rin eh. Nako. O hindi ka ba press con na inakyat mo na naman ang budget ng DPWH? Tigilan nyo na yan mga senador, tigilan nyo na yan mga congressman, yung pag-insertion ha. Buti na lang nag-resign yan si Momo dyan sa BICAM nyo. Ito talagang si Atty. Rowena Gonzon, trip ho niya itong si Congressman mo. Wala akong naririnig dito kay Congressman Momo ha. Pero gusto kong nako-curious ako kung sino tong si itong Congressman Romeo Momo Sr. Nako-curious ako sino tong Momo na to eh. Parang nakakatakot to siya eh, no? Yung tipong pagka ito at trumabaho sa budget talagang malaki ang problema. Kaya okay yan kung ito si Romeo S. Momo umalis na good job sa'yo, di ba? Kung hindi yan nag-resign, makikita niya sa akin. Magnanakaw ba yan si Congressman Momo? Magnanakaw ba to, Atty. Rowena Gonzon? Tanong ko lang ha. Tatanong ako kasi galit na galit tong si Atty. Gonzon dito. Alam mo naman kinagagalitan yan mga pulburonik at saka mga magnanakaw, di ba? Magnanakaw ba tong si Momo? Binawasan nilang NEP sa DPWH ng 95 billion. Inakyat na naman sa BICAM? Ano ba yan? Yun ang problema. Attorney, sabi ko naman sa'yo, matuto ka na. Tayo mga kababayan, ano na yan? Orchestrated yan. Ika nga planado yung mga na yan, yung ginawa na yan ng DPWH. Siyempre, pagka di ba, mainit yung issue ng BICAM. Pagka sinabi nitong si Vincent, binabaan namin ng 95 billion yung budget ng Department of Works and Highways. Di ba? Binabaan na namin para iwas korupsyon. Press con.
lahat ng media pag-uusapan 'yan, 'di ba? Lahat ng media tatalakayin 'yan. Lahat ng talaga social media, tuloy-tuloy ang pag-i-SS 'yan. Vince Dizon binawasan na 95 billion. Pero pagka pinag-usapan sa vice cam 'yan, wala nang media diyan. Kung wala yang si Atty. Rowena Gonzon, wala yang si Lian Ligarda Libiste, hindi na mapag-uusapan kasi wala namang pakialam. Yung mga mainstream media at yung mga social media dito, yung mga taga-Talyanist natin, hindi ko nila tatalakahin itong pinag-uusapan natin na to. Sabihin ko sa inyo mga kababayan, kahit maubos na ang pera na sambayanan, kahit nakawin na nitong mga taga-Malacanang at mga taga-House of Representative ang pera, hindi ko nila pag-uusapan yan. Bakit? Dahil bayad sila, ganun kasimple yan. Oh. Diba? Ganun lang naman ho yun. Kaya itong si Atty. Rowena Gonzon dapat tumakbo to ng pagka-senador sa 2028 eh. Talagang ika nga kung maging vice president man itong si Senator Rodante Marcoleta, meron siyang kapalit na makikipagbardago lang doon. Hindi pwedeng wala siya doon. Ikaw naman attorney, oo. Hindi naman pwedeng ika nga wala na si Rodante Marcoleta doon, vice president na, tapos diba? Secretary Dizon, what do you take us for? Fools? O mag-press con ka rin na inakyat mo. Inakyat nila uli. Secretary. Yun ang mga kababayan, ang pinaka-latest yan sa mga ika nga pambubudol na ginagawa nila na yan dyan sa vice cam. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo, wag na ho kayong basta-basta maniwala. Nung nakita nga natin, okay, sige, record natin, pakita natin sa ating mga kababayan kung ano na naman kabalbal ang gagawin itong mga congressman senador na to. Pero meron ba tayong tiwala at saka pag-asa na may sasaayos yung budget na yan? Hindi ho. Mga siraulo tumatrabaho Gatchal yan, anak na toka. Okay, wala na si Zaldico. Wala na itong si Amena Pangandaman. Rex Gatchal yan. Tol. Brother. Tapos ang usapan. Diba? Swansing, Sandro Marcos. Ano? Sagot, wala. Ganun lang ako kasimplihan. Wala na si Amena Pangandaman, wala na si Adrian Bersamin, wala na si Traiji Bolivar, wala na ho sila. Wala na si Saldico, wala na. Sinong kontak ng Malacanang dito kay Win Gatchalian? Si Rex Gatchalian, kapatid niya, DSWD Secretary. Isang tawag lang yan. One call away, ika nga. Pwede bang ganito gawin niyo sa budget ng DepEd? Pwede bang ganito ang gawin niyo sa budget ng DPWH? Sandro, Swansing, pwede bang ganito ang gawin niyo? Kahit wala hong ika nga wala hong partisipasyon ng Malacanang doon. Puro galamay ho nila ang tumatrabaho dyan sa vice cam na yan. Kaya scam ang tawag natin dyan. I-scamin na naman nila ang sambayan ng Pilipino. Ito na ho, ang pinakamalaking ika nga scam na nangyari sa buong sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng anti-clear sa pamahalaan. Anti-clear, paratan mo. Po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Christian Yusores, DZMP. Yan ang pinakamalupit. First question. Good afternoon po, Yusek. Na-inform po ba ng BJMP ang Malacanang tungkol po doon sa umano'y makailang beses na pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Camp Bagong Diwa ng 10 oras ng gabi? Ano pong impormasyon yung nakarating sa Malacanang? Sa ngayon ay wala pa po rin na ibibigay sa atin kung anong update patungkol po dyan. At kung meron man pong ganitong instance, siguro po ay alamin po natin mula sa DILG. Tingnan na lang po natin. Follow-up lang, ma'am. According to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga. Nako! At nakikiusap. Pambihira naman to reporter na to. Matindi ho ito. Ang source nila walang iba kung hindi itong si Ramon Tulfo. Yung mahilig magpakalat ng chismis. Sige, paniwalaan nyo lang yan, anak ng toka. Next administration, sabay ika nga puputok sa mukha niya lahat ng kabalbalan nyo. Di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte. Hindi gagawin. Wala sa bokabularyo ng mga Duterte yan. Anong toka? Wala ho talaga. Maniwala ho kayo mga kababayan. Wala sa bokabularyo ng mga Duterte yung makikiusap para hindi magsalita ho ito. Pambira ini-encourage nga ni Tatay Digong Lumabas kayo, sige. Haharapin ko yan, kasuhan niyo ako. Pero wala akong lumalabas. Kasi wala naman talaga. Kung meron man, yan mga bayad. Ang tanong, di ba? Ang tanong, Brad, dito siya nagtatanong na medyo tumaba na siguro sa Malacanang.
Ang tanong, kung si BP Sara nagpupunta dyan sa Malacanang, bakit di umanong gustong makausap nitong si Ramel Madriaga, itong si Leila de Lima? Di ba? Anong dahilan? Sila yung balita natin, labas-masok daw sa BJMP. Di umano sila daw, dalawa nitong si Trililing. Itong si De Lima at itong si Trililing na di umano, sila daw ang labas-masok at hindi si BP Sara. Kung pupunta, ito sinasabi ko, kung pupunta man ng BJMP ang si BP Sara, hindi ho dyan sa Bagong Diwa. Diba, hindi ho siya pupunta dyan. Pambihira, oo. No, lagay ko na dito si Atty. Duterte sa Gonzalo. drug lords at Pogo. Ano po masasabi ng palasyo? Yan. Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita ko ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente Oo. at sasabi pa na mga Pogo operators at Pero kung ano yan, kay Marcos Jr. ang aligasyon, yan ho ika nga mga kasinungalingan, hindi ho dapat paniwalaan. Kita nyo naman ho kung kanino nanggaling ang ebidensya. Nanggaling ho sa isang individual na merong kasong kidnapping at kung ano-ano pa. Pero dahil kay BP Sara na di umano po, ganito ganyan. Di ba? Delivery pa lang, alam nyo na talagang malakas ang tama nitong drug maali lords na. ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at kung Nahiya ito po talaga, kanya oo. mapapasinungalingan. One last na lang po, related din to the Vice President. Today, may mga nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds, maybe get the palace's reaction and comment. Muli, kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso ang Vice Presidente, Hindi nga, immune nga siya. Ikaw, ano sa kanya dapat? Ang tawag dito, doon siya sa impeachment. Sa impeachment court lang siya matatanggal. Nakamanto ko, sasampan mo ng kaso para saan? Immune nga siya eh. Pag natanggal na siya, doon papasok ang ombudsman. depende na po yan sa mga complainants. Kung ano po ang isinasaad sa kanilang... Hindi mo ba alam? Pakawala niyo yung mga yun. Hindi mo ba alam kung anong plano nila? Ito talagang si Antigle. Diyan pa ako bilib sa kanila. Ito talaga kinabibiliban ko. Ang galing ho nila magpatay mali siya, di ba? complaint, Talaga, oh. kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, good afternoon. Rappler came out with a report saying that PAGCOR Chairman Al Tenco Nako. won about 7.1 billion pesos in government contracts through the Nation Star Development Corporation, which he founded. How does the palace respond to comments that there may be a potential conflict of interest in this case? Sa ating pagkakaalam ay nakapagsabi na rin ang kanyang sagot o nasabi na po ni Chairman Altenco ang sagot sa issue na ito. So, doon na naman po tayo. Yun na naman po ang ating masasabi dyan. Ma'am, follow-up question lang po. How does the palace assure the public that the awarding of certain contracts to Altenco's company are quite fair and not based on Altenco's ties with or closeness with the first couple, considering na ilan po sa malalaking proyekto niya ay directly linked with the Marcos couple? First is yung West Visayas State University College of Law School where the First Lady teaches. It's pegged at around 770. Bira talaga tong si Altenco. Isa pa ho ito mga kababayan. Malaki din yung pananagutan nito sa sambayan ng Pilipino. Abang lang ho kayo. Oy Altenco ha. Langyakaw. Ano yan? May kalalagyan kayo pagdating ng panahon. Hindi pa ngayon, syempre. Yung mga nakuha mong mga proyekto, dikit sa first family. Hindi ka talaga matatrabaho dyan Matakin nyo, kayo naman mga kababayan. Doon nagtuturo si Lisa Araneta Marcos. Nakakuha ng proyekto doon si Altenco. Kahit ayaw ho natin mag-isip ng masama, anak ng tokwa, napapaisip po tayo. Ang tanong, magkano ang SOP dyan? Ang tanong, di ko sinabing meron. Ang tanong, magkano ang SOP dyan? Diba? Iba yung kay Altenco dyan, iba yung mga sa proponent, iba yung sa, diba? Iba yung kay, diba? Alam nyo na ho yung mga kababayan
ano niya ho yun eh, di ba? Magkano ang SOP yan, tanong? Di ba? Iba yan eh. Magkano ang bayad doon sa yung firm na construction firm nitong nakakuha ng kontrata, di ba? Magkano ang binayad sa kanya? Hindi yung sinuhol, di ba? Magkano ang binayad sa kanya? Magkano yung proyekto? Yan. Yan, masyadong madudumi utak niya, oo. 9 million pesos. There's also a project ng multipurpose facility in the President's hometown in Batac, Ilocos Norte, as well as the very completion of this new executive building amounting to 278 million pesos. Kung dumaan naman po ito sa tamang proseso, Oo. at kung ito po bang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco? Nag-divest na parang saldi ko, Sunwest. Unahin ko na ha. Uunahin ko na ho kayo. Nag-divest si Altenco. Ano naman ho mga kababayan, hindi na natin paaabutin para sumagot pa itong si Altenco. Hindi na. Ba't pa kasi huwag ka na sumagot? Nag-divest ka. Doon na lang po siguro tayo magbase. Yan. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa at wala namang masasabing anomalya, doon na lamang po muna tayo dahil mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y walang kinalaman. Hindi nga yun. Kapag ganun, hindi yun mali yung ganung galawan. Nasa pamahalaan ka tapos meron kang construction firm mo. Meron kang itinayong construction firm tapos kumuha ka ng proyekto. Malinaw kagad kasi doon pa lang ho sa bidding, nasa advantage point ka na nga, di ba? Ikaw isang aso ni Lisa Araneta Marcos. Kasinghutan mo yung mga taga Malacanang, pulburon, kasinghutan niya ng pulburon. Di ba? Ano ho yun? Tag dito. Iba ho yun. Conflict of interest nga eh. Sabihin naman, malayo naman doon sa hinahawakan niya. Mali pa rin. Bihira talaga, oo. The mere fact na nasa pamahalaan ka, tapos meron kang construction firm o meron kang nakuwang proyekto, nakuwang kontrata sa pamahalaan, mali yun. Diba? Last, ma'am, you see no need to review the contracts considering na what happened with Silver Wolves Construction is also quite similar in the sense na baka may potential conflict of interest. Mas maganda po siguro kung mayroong nagbibintang, magbigay na sila agad ng ebidensya para ma-review po. Next question, Maris Umali, GMA News. Good afternoon, Yusek. Ma'am, critics say that the anti-dynasty bill that was passed by the Speaker Boji D and Representative Sandro Marcos falls short of the Constitution's mandate because rather than prohibiting, it just limits. So how does the President respond to these concerns that this version may actually legitimize and not curb political dynasties? Kaya nga po hindi dapat minamadali ang pagsasagawa ng Ito naman si ate, ano yan? Kayo sa media, alam nyo yan. Na diversion lamang yan. Panglihis lamang sa usapan. dapat inaaral. Tamang pagdidebate, tamang pagbibigayan ng kanilang mga suggestion, opinion at saloobin ay dapat nadidinig, hindi minamadali. At sa ating pagkakaalam, kahit ang Senado ay may ibang version. Sa House ay up to 4th civil degree, sa Senado ay up to 2nd civil degree. So mas maganda po na maayos ito, hindi dapat madaliin, para pag ito ay naipasa, walang loopholes, walang gray area. Even if there's separation of the different areas, no, like legislative and the executive, given these highlighted loopholes, does the President intend to ask the Congress to refine and strengthen the version of the bill in order to ensure that it effectively prohibits the dynastic concentration of power? Even during the LEDAC meeting, sinabi po ng Pangulo, no, ito'y araling mabuti at kailangan maipasa sa pinakamabilis na panahon. Pag sinabi nating aralin, ibig sabihin, hindi minamadali, half-baked, hindi ganun ang nais ng Pangulo. Dapat maayos at mapapakinabangan at magagamit at magiging kapakinig-pakinabang sa ating kababayan. Follow-up question from Ivy Reyes, Billionario.
Hi, ma'am. The anti-political dynasty bill not being certified as urgent is seen as mere optics. Akbayan, for example, said the president's declaration of his 4 priority bills is only propaganda. And he said, sabi nga natin, ang politikong gipit sa pangakong reforma kumakapit. What's Malacanang's take on this, and how far is the president willing to push for reforms, knowing that he, the presidential son, and the House Speaker are also part of the system he's trying to change? Are we now talking of the anti-dynasty bill? Yeah. Okay. Nakita na natin yung unang tanong ni Maris Umali. May mga loopholes. So, paano natin ito mapapadali? Hindi mangyayari yan. Ba't pa natin ito talagang si Anticlear, oo. Hindi mangyayari yan. Sa bagay, ano yan isa yan sa mga, imbis na yung tatanong sa'yo about dito sa mga pagnanakaw na nangyari dun sa mga maanomalyang flood control. Ngayon, pinag-aaksayan ng oras ito mga, sa bagay, nag-uusap-usap kayo dyan. Ano ba maganda mapag-usapan sa press con? Diba? Na kung saan talagang pwede mag-engage ang ating mga kababayan. Ano ba mainit dyan? Siyempre, anti-dynasty, kahit alam naman nilang hindi papasaya, hindi nang papasaya. Pag-uusapan lang naman. Wala nang problema yan. Ayaw nyo ba na pag-uusapan? Hindi tayo ang napag-uusapan. Anti-dynasty na pag-uusapan. Diba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Si Anong iuutos ng Pangulo na ito'y mapapadali? Kung may mga issues na dapat nalinisin, may mga issues na dapat maayos. So, ang pagpapautos ba or rather request na araling mabuti bago magsagawa at maipasa ang batas na ito ay pang-optics lang? Hindi ba ang nais natin ay magandang batas? Hindi minamad. Pang-optics lang kasi, ante. Kahit ikaw